yung tinatawag na hand to mouth. Diba? Isang kahit isang tuka, literal. Yung sweldo mo, parang dun lang napupunta pagkain araw-araw. Marami yung sa atin ganun sa Pilipinas. Parang dekada na yan. Hello? Hi! Hi! Nagtataka ako kasi ang alam ko is may recording ngayon pero nagtatanong ako dito, tama ba? Kasi may naririnig ako na on-air. Naka-on air. Sino bang Ganda nito. Ha? Wait, litong-litong na ako dito. Tama ba? On-air ba talaga to? Kasi wala naman akong monitor dito. Weng, ikaw ba yan? Wait. Yan na. Yes, ayan. Naku, sabi ko na nga ba? Naku naman. Parehong Weng. Kamusta kayo, guys? Naka-air ba kayo? Na-tense ako kasi nung sabi sa akin mag-on-air na. Sabi ko, teka, may narinig ko nagsasalita, hindi ata napapatay yung radyo. Kayo pala yun. Uy, napaka-exciting naman ito. Live ba tayo ngayon? Live. Hindi, okay. Pa ata magla-live. Kaya pala sabi ko, teka, ano ba pinag-uusapan nila? Ang program. Ang galing nyo ha. Uy, in fairness, ang haba ng binanter nyo bago ko na-gets na mag-hello na ako. Actually, kahapon pa kami nagbabanter dito. Napagod na nga kami. Tagal mo pumasok. Ang galing nyo ha. Pasensya na, hindi ko masyadong napakinggan kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Kasi nasa-stress ako, sabi ko, eto na ba yun? Uy, well, first of all, surprise. Talagang surprise na surprise ako. Dahil ang special surprise guests natin ngayon, Weng and Weng. Naku, thank you so much sa inyong dalawa, Weng Salvacion and Weng de la Peña ng DZBB, Super Radyo DZBB. Nakakatuwa naman na kayo ang aming kasama yung araw na ito. Of course. Actually, sa amin yung honor and pleasure na makasama ka namin. Alam mo si Pia? First time ko siyang nakatabi. Ewan kung naalala niya pa yun. Saan yan? Sa gala. Nag-audition ako dati. Wow. Dito. Sa Double B? Dito sa GMA. Nag-audition sa Sparkle. Ako nga. Uy, ba't mo sabihin? Ang pakaya naman. Hindi, nag-audition ako sa Sparkle din. Hindi, totoo. Seryoso. Totoo ba yan? Kailan yan? Kasi kailan yan? Going back. Yung kay Pia. Kung ano yun? Siguro 2010 ata. Wala, tagal na. Ba yun? Hindi, kasi kung yun dito, naghanap ng newscaster. Nakasabay mo siya. Siya yung parang nasa table. Tapos sabay kayong mag-audition ako with Naalala ko na yan, Weng. Sa Balitang Hali. Balitang Hali. Tama. Inig ako. Grabe naman. Ganda-ganda si Pia, no? Nakaka-intimidate. Uy, grabe naman. Teka, parang feeling ko kailangan medyo mag-modulate ako ng konti. Kasi parang nakakahiya naman sa inyo dalawa. Ito si Pia, ganda nito. Bumagsak niya sa langit, hindi una mukha. Ako, bumagsak sa langit, una mukha. Uy, bro, sandali Parang hindi ba kayo magkapatid? Alam mo, okay. Sa hair pa lang. Sa hair pa lang. Actually, kami ni Weng, teka, paano ko ngayon i-distinguish ang dalawang Weng? Kami ni Miss Weng. Yan. Kami ni Miss Weng. Kami ni Weng Salvacion. Matagal na rin pinagsamahan namin kasi magkasama kami sa Congress noon. Kami magkasama nagko-cover. Sa House of Representatives. Ang tagal nun. Sa mga nakakapanood ng surprise guest with PR Kanghel, siya po ang isa sa pinakamabait na babae na kilala ko. Literal. Hindi lang po siya maganda. Alam mo yung napakalumanay na tao, Sabi ko, galit ka na niyan, Miss P. Pero, kasi naiinis na talaga ako. Smile pa rin. Yan. Sabi ko, pag ako yan, nagwawala na. Grabe. Ang saya pag ikaw yung nag-host ng show kasi parang lahat ng sasabihin tungkol sa'yo, puro magaganda. Totoo. Hindi totoo yun, Miss P. Ayan mo, pag nag-guest ako sa inyo, talagang puro papuri sa inyong dalawa ang ibabato ko. Uy, pero teka, kakamustahin ko muna kayo. Una, good morning, Nax. Good morning. Yes. Good morning sa inyong dalawa. Gano'n na ba kayo katagal magkasama sa radyo, sa show nyo? Kailan ba tayo nag-start ng Double Weng? 2021? 2021. During Panahon ng pandemic, no? Yes, pandemic, yes. Oo. At ang una naming pangalan ng team namin ay W Double Team.
Yung program na yon, awarded na ng CMMA yon. Yes. First year pa lang natin nun, di ba? Yes. Tapos si Sir Mike, sabi niya, hindi, baguhin natin ang pangalan. Mas tatatak yung Double Wang sa Double B. Ayun. So, nirename ni Sir Mike yung programa namin into Double Wang sa Double B. Oo nga, Yeah. actually, 2 years. iba yung iba yung dating ng Double Wang sa Double B. Oo, Correct. Oo. ang saya naman. Imagine, so 2020, almost 3 years na. Hindi ba kayo nahihirapan? Yes. Or yung mga guests nyo, hindi ba sila nahihirapan pag makikipag-usap, Weng, tsaka Weng, sinong sasagot sa inyong dalawa? Hindi, may mga pagkakataon. secretary, nalilito sila. Pero Oo. syempre, kung phone pats lang, alam na kung sino nagtatanong, lalaki, boses pa lang. Pero minsan, Double Wang talaga sinasabi niya. Yan. Tapos memorize nila yung program namin, Double Wang. Oo, natatandaan talaga nila. Kasi very catchy yung Double Wang. Yes, oo. Oo, very Thank you. catchy Tumatak talaga. rin. Double Wang. Oo. So, di ba kwento natin kung kailan tayo mga unang nagkakilala, unang nagkita. Ang unang pagkakatanda ko naman kay Weng Salvacion ay ang laging sinasabi noon sa radyo na maputi yung talampakan niya. So, nung una ko nakilala siya, tinanong ko talaga siya, maputi ba talaga ang iyong talampakan at gaano kaputi ang iyong talampakan? Sino nga ba nagsasabi? Si Karen di ba? Sure natin. Ito na. Oo. Actually, si Rene Jose, yung dati pa. Rene Jose, veteran okay. anchor, Yes. ng DCWB. Pero- si Rene Jose, maloko yun eh. Gano'n na ba? Sino sa inyong dalawa ang mas matagal nang nasa industriya? Ako. Siya. I think, Ang oo. bilis ng turo Kasi ako ni Sir Weng. nag-graduate ako ng 1990. Bago natapos ang 1990, nakapaghanap na ako ng trabaho sa media. Hindi ako nagpahinga nagtrabaho ako agad. So, fortunately, nagland ako sa Diario Filipino noon, and that's where my career sa media started. Pero sabi nga, Miss P, kung ikaw ay destined para mapunta sa broadcasting, kahit anong liko ng kapalaran mo, pupunta ka doon. So, ang dami-dami kong nilikuan hanggang dumating ako sa DCWB at nag-stay ako sa DZBB. Yan. So, ilang years ka na sa DZBB? Matagal Loyalty award niya. na. 27 years, I think. Yeah. Wow, 27 Yes, years. Kayo, Mr. Weng? Ako dito sa GMA, sa DCWB, since 2019, December of 2019. Pandemic time. Pandemic Oo, time. pandemic In time. January, tama. With unang ere ko with Sir Mike Oo. on New Year's Oo. Day. May Christmas pala yun. Oo, Pasko. Kami ni Sir Mike. At yung newscast. Orly, newscast. Yes. Yes. So, 19, 20, 21, 4 years. 4 4 years na years. dito. Pero ako'y nag-umpisa as disc jockey. Hello, Go. High school. Parang si Sir Mike. As in, Parang si Sir Mike. nagpapatugtog ng music, di ba? Saan ka unang Naabutan ko pa yung tugtog ng plaka. Wow. Nag-DJ. Nag-DJ ako Nag-DJ. sa Mindanao, sa Zamboanga City. Zamboanga. Chabacano salita mo Chabacano. doon. Kita mo. Si Buenas tardes, buenos dias, yan. So, doon ako high school. Nag-umpisa as DJ kasi working student. Para may paon ako. Kasi hirap lang kami noon eh. Hirap talaga. So, yun ang nakita kong para kasi ako Maganda ang boses mo. radio fanatic na eh. Naabutan ko yung radyo namin, baterya pa eh. Di ba, partners? Yes. Nilalagay ko pa yun sa araw. Nilalagay ko sa araw pag solar. Yun ang solar powered na transistor. Oo. Kaya na malaking improvement ng radio. Siguro sa atin. Correct. Tapos, kailan ka pumunta ng Maynila? Dito na ako, 1998. Yun, 98. Kung i-compute natin, according Kailangan natin na calculator para i-compute yan. 1998 yan. 26 years. 26 years. Konti lang pala ang lamang ni Weng sa'yo. Miss Pia, sa buong industry, Yes. nasa 33 years na ako. Ay, wow, Sa 33 DCWB years. lang ako, 20 Sa plus 20. years. Okay. That's how old I am. Hindi naman halata di ba? Okay na yun. Bagong ligo palagi, Oo nga, fresh na fresh lang palagi eh. Pero, ikaw, Mr. Weng, kailangan talaga may Miss tsaka Mr. para alam natin, kung sino yung tinatanong. Pagdating mo sa Maynila, radyo ka ba kaagad? Radyo. Oo. As a DJ, nagbibigay ng love, counseling, parang Papadudot style na ngayon. Yes, oo. I played the role of a doctor, parang Dr. Love. Okay. Sa isang FM radio. So, nagbibigay ka talaga ng advice? Yes, I give, kahit na kukunti pa lang alam natin, may Wala conflict. ka pang experience ng gano'n. Kukunti pa lang. Wala pang heartache masyado nun eh. Yung advice na binibigay mo galing talaga sa'yo or parang sinasabihan ka ng mga writer or producer kung anong ibibigay na advice? Meron kaming
hand-in-hand work, syempre, show mo yun, alagaan mo. So may tutulong sa'yo sa pagbibigay. Lalo na pag mabibigat na yung problema na hindi mo na kaya. So may tutulong sa'yo in coming up with. Pero kung kaya mo na mo ibigay, kasi ang panahon nun, sulat kamay pa eh. Wala pang text nun. Meron mang cellphone. Hindi, may pager. May pager. Okay. Tapos, pa-explain naman, ano ba yung pager? merong automatic print. Nagpiprint na siya. May pager na nagpiprint? Meron, yes. Iba yun na, wala kami nun na. Meron. Ibang klase. Para siyang resibo, lalabas dun sa printer ng pager kasi tatawag ka nung mga time na yon, tatawag ka sa, I don't know what you call that, easy bell, pocket bell ba yun? Yes. Sa may line. Yun na, tatawag ka doon. Siyempre, yung mga operator, itatype nila yun. Tapos papasok yung diretso ng print sa'yo. Ang galing may ganun pala. Meron, naabutan ko. Pag-print siya na parang resibo, and you can messages nila asking for advice. I remember, ang haba-haba, lalabas ng yung mga print na nila, resibo. So, pero hindi mo on the spot na, you have to prepare. Day before. And then, syempre, eventually, kasi kanina si Weng nabanggit niya, nag-umpisa siya sa Jariot. So, ikaw nag-umpisa ka sa FM radio. And then, eventually, napunta kayo pareho sa news. Sa news. Nako, eto na yung mga pinaka-paborito kong tinatanong lagi. Ano ba yung mga unang salta nyo or unang sabak nyo sa hard news? Kasi syempre, tanda natin lahat yung unang malaking storya, unang blooper, ganyan. So kayo, anong first big story ninyo? Ang very memorable sa akin, Miss Pia, yung nasa Diaryo pa ako noon. Tumakbo kami sa Manila Bay, kasama ko yung mga Pasay City Police. Kasi merong nakuhang bangkay ng lalaki. Alam mo naman pag ang isang tao nalunod, nagbo-bloat, di ba? Talagang takbo ko sa kabilang side, talagang nilabas ko yung pwede kong ilabas. Ganun siya ka-traumatizing para sa akin. Isa yun sa pinaka-gory ko experience because that was the very first one. Pero eventually, natanggal ko rin sa sistema ko. Gory yun. Pero parte siya ng buhay ng journalist na kailangan mo i-cover and nakakapangimiman, nakakatakot minsan. Pero nabubuo siya sa baul mo ng experience and nagpapatapang ng loob mo bilang isang journalist. Sa police beat pa lang yun, Miss Pia. Hindi pa natin pinag-uusapan yung sa political beat. So, si Weng naman. Kasi lahat usually nag-uumpisa sa police beat. Ikaw ba, Weng, sa police beat ka rin nag-umpisa? Hindi ako nag-uumpisa sa police beat. O yan, hindi ako na-assign. Kasi more on the booth kami. As a newscaster sa DJ, doon kami sa loob. And then I also do yung mga voice-over work. So, pag-voicing ng mga imaging ng stasyon. Yes. Pero I remember, unang kasi nung nag-uumpisa ako sa FM doon sa amin, pangarap ko rin na maging talagang reporter. So, one time, ito hindi ko malilimutan, yung unang sabak ko na FM ka to. Pagkakataon ko na, may nakita daw bomba sa may gasolinahan, suspected sa loob ng tricycle. So, nandun ako, gabi yun eh. So hindi ko alam. Basta nakita ko lang, may mga pulis na. Tapos meron natang inspector doon. Lumalapit siya. Hindi pa ako familiar kasi. So basta, may kuha na kami doon. At that time, meron ng kahit papano na cellphone. Ito yung mga, cellphone. Analog pa noon. Analog pa yun. Pero hindi ka nakapag-text mo. Yun pala, lumapit siya sa tricycle. Sumunod ako. Bawal yan. Sumunod ako, bawal pala yun. Bawal yan. So habang nire-report ko, sabi ko, ito may flash report. Sige, i-arin natin. In dialect yun, in dialect. Zamboanga. May kumuha na ng bag na may lamang bomba. Sumusunod ako doon sa police. Ito na. Wala naman nagko-control sa akin. Yun pala. Ito na yung bomba. Ito na. Ang manager ko, pumunta na doon sa site kung nasaan ako. Hindi pala yung dapat. Wala ka yung nag-guide sa amin. Yes. DJ ako nung kasi hindi sa reporter. Yun pala, anytime. Wala ka. Nandun ka na, harap-harap na yung bomba. Diba? Pero bomba talaga. May bomba talaga doon. May bomba talaga. Nakita after na dumating ating top squad. Meron. That was one unforgettable scene. So sa newscasting na ginagawa. So I felt so, para bang kahit pa paano, dream come true to. Kasi dati nakikinig lang kayo sa mga nagagandahang mga boses sa radyo, mga lalakihan, yun na lang na-realize ko. Nung mga iniidolo ko talaga, kita nyo na ng personal. Ay, iba pala.
karamihan sa amin. Hindi, karamihan sa amin. Better heard than seen. So, ngayon, curious ako, Sir Weng, nung nakita mo na kung ganito pala, no? Ganito pala pag kunwari AM or sa news. Minsan ba naiisip mo na gusto mong bumalik sa FM tapos yung magpapatugtog ng music, ganyan? Oo. Sometimes. So, kasi parang the part of the FM, more on entertaining na yun sa'yo eh. Parang tama yun, nakaka-relax. Kasi less work nga nung una kasi nung mga panahon ng 90s o early 2000s, yung mga DJs, talagang may oras lang kung saan kayo pwede magsalita eh. Every quarter lang mo yan. So, wala masyadong pressure kasi doon. Oo. Wala kang, kumbaga sa music, excuse for sa mga taga-FM, but yung integrity kasi and credibility is more on the news part ng radio. Yes. Hindi ba? And all the more na mas challenging sa Miss P na i-hold mo yung integrity and credibility each time magre-report ka or you go on air because hindi ka nakikita ng tao. Pabibilibin mo ang tao sa kredibilidad mo at katotohanan na sinasabi mo sa pamamagitan ng pagde-deliver noon ng tama, pagbibigay ng tamang information at higit sa lahat, how you deliver it. Yun ang challenge sa radyo. Kaya pag nahasa ka sa radyo, kahit anong klase na ng broadcast medium pwede mong puntahan. Yes. Pag nahasa ka sa radyo, madaldal ka, kaya mong magdala ng programa kahit isang oras wala kang material, pwede ka na mag-ere kahit saan. May kanya-kanyang identity ang being an AM broadcaster and FM. Correct. Lahat sila may kanya-kanyang audience. Some like FM lang talaga because gusto nila music, nakakarinig na. Iba rin kasi yung kapag ikaw ay, if you want to do the entertainment side, di ba? Ganun talaga yan eh. Like what Sir Weng said, kapag gusto niyo music, ganyan, iba yung purpose na sinaserve, di ba? You're serving a different purpose for a different audience as well. Correct. So, but I'm curious now, dahil halimbawa si Sir Weng na try nyo yung, kumbaga parang lifestyle, entertainment, and now news. Tapos, di ba sabi mo, gumagawa ka rin ng voice-over work. Yung voice-over work na ginagawa mo, is that parang pang-commercial or na-try mo ba yung mag-voice-over ng teleserye or yung mga dinadub? Na-try nyo ba yon? No, I haven't really totally tried. Nag-audition lang. Pero hindi ko na-try kasi parang ang hirap ng dubbing. Although hindi ko lang siguro natutukan that much. Mabilis yung pacing mo, sumasabay ka. At that time, in the recording session na nag-audition ako. So sinabayan yung dubbing, medyo mabilis. Okay. Kaya pala. So, kumbaga ibang rin siya, ibang... Yung dubbing, iba rin yun eh. Ibang linyahan. Kailangan mabilis nga yung pacing doon, sumasabay ka talaga. Iba naman yung voice-over on news or on mga promotional materials, ganon, or the station ID na ginagawa natin. Magkaiba. But I haven't really tried dubbing totally. Pero siguro, I don't know, hindi pa naman siguro uli ang lahat. Diba? Hindi pa talaga. Ikaw ba, Weng, na-try mo voice-over work na kumari dubbing sa mga serye? Kasi pwede rin naman subukan yun, di ba? May nag-try sa akin na mag-alok ng trabaho na ganon. Pero hindi ko siya tinanggap. Kasi parang hindi ako pang drama, yung gano'n. Hindi ako pwede pang voice over. Feeling ko wala akong mahuhugot na emosyon. May nagdrama pa. Na hindi, one time lang yun kay Joe, kay Tony one time. Pero hindi ko siya pwedeng ikarit. Pero why not, di ba? In the future, pwede rin subukan. Never say never tayo, di ba? Correct. Pero alam mo, eto lagi akong namamangha sa pagkaka-deliver ninyo. Kasi iba talaga yung boses ninyo napakalamig, napaka-smooth. Kasi kumari, hirap ako dyan talaga. Sa totoo lang, hirap ako dyan. Kasi pag na-excite ako or yung natetense ako or nasa-tense ako, pataas na pataas yung boses ko. So kayo, paano nyo na-maintain talaga yung very steady, very cool? Kasi tama rin yung sinabi ni Weng kanina na yung delivery is very important, lalo na kapag nakikinig ka sa radyo. Kasi wala naman nakikitang facial expression. So talagang nasa boses lahat. Walang video support. Walang video support. So paano nyo inaalagaan yung boses nyo? Tsaka paano nyo, halimbawa, paano nyo ilalagay yung emosyon or yung pagpapahalaga sa isang bagay sa pag-deliver ninyo? Paano nyo ginagawa yun? Stay updated with Nelson Canlas. Nabasted ka na ba? No. Ako with confidence ha.
the online source for anything showbiz. Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa'yo. Hello? Ay! The latest celebrity news bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo, kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ang reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Paano nyo inaalagaan yung boses nyo? Tsaka paano nyo, halimbawa, paano nyo ilalagay yung emosyon or yung pagpapahalaga sa isang bagay sa pag-deliver ninyo? Paano nyo ginagawa yun? I make it a point na parang you're telling a story. Parang nagkukwento. But then you put emotions. Nagko-connect ka sa kanila as if na andyan lang sila kausap mo. They're not far away. Hindi sila malayo sa'yo. So kailangan may connection. Hindi lang just reading the story, dire-diretso, reading the news, dire-diretso. So may feelings. Iba yung may feelings na parang kinakausap ka. Yun kasi ang unang panahon natin eh. Correct. Yung radyo, yun ang company natin sa bahay ng mga lola at lolo natin. Oo. Feeling nila may kasama sila talaga sa bahay. Yung ganon, I think that's the same with you, si Miss Pia, on the newscaster thing. Telling a story clearly and then with motion. Yung mga words na yan, dapat binibigyan natin ng buhay. May tamang emphasis sa bawat word kung saan ka magbibitaw. Pero halimbawa, Miss Pia, pag nag-anchor kami, halimbawa nagdi-discuss kami ng mga bagay, katulad halimbawa ng ayuda na hindi mo alam kung saan napupunta, hayaan mo lang na lumabas ang emosyon mo. Hayaan mo lumabas yung pagiging totoo mo because that authenticity, hindi mo pwedeng ipeke yon sa taong bayan na nakikinig sa'yo, sa listener mo. Kasi doon mo mailalagay ang sarili mo. Shoes nila na ordinaryo kang mamamayan and you feel the same exasperation and apprehension katulad nila. Only that you have the microphone. Diba? Mas maganda yung authentic. Kung galit ka, parinig mong galit ka. Pag cool ka, di cool tawa lang kayong dalawa na co-anchor mo. Pero kung galit ka, kita mong galit ka. Kontrolin lang yung tamang salita because hindi pwedeng magmura ka on air. Oo. Siyempre may mga limitasyon din tayo. Kayo ba, bata pa lang gusto nyo na maging journalist or gusto nyo na magradyo? Gusto nyo mag-media? Ikaw ba? Oo. Talaga? Yun lang kasi yung available dati eh. Wala kaming TV, radyo lang. Kaya manghang-mangha tayo nung bata. Totoo pala yun. Tapos nung napanood nyo, nung nakapanood tayo ng TV, tapos nakita si Superman, gusto ko maging Superman one day. Mga ganun eh. Pero yung radyo, talagang tatak Pilipino na talaga yan eh. Correct ka dyan. Ako naman, Miss P, sabi ko nga, baka siguro destiny ko kasi nung bata pa lang kami, naglalaro kami palagi papel ko broadcaster. Halimbawa, may nananawagan. Ako palagi Ganun kayo maglaro? May nananawagan? Tapos nung high school ako, yes, hindi ko nga alam, basta yun ang palagi kong papel. Tapos sabi nung high school ako, tinanong ako ng teacher namin, anong balak nyo sa karir nyo? Ano ang inyong gustong kurso sa inyong kolehiyo? Sabi ko, wala pa po akong plano, ma'am. Hindi ko pa alam. Sabi niya, mag-broadcaster ka, madaldal ka. Sabi ko, baka yun nga. Kaya lang nung college ako, Miss P, puno na yung broadcast course sa PUP. Pinag-journalism muna ako ng professor. Sabi niya, mag-shift ka na lang sa third year mo kasi nandun na yung major courses. Pero ako kasi yung ayaw kong pumuputol. Gusto ko dire-diretso yung kung ano yung tinataha ko. Ayaw ko nang pinuputol kasi feeling ko, baka walang magiging direksyon ng buhay ko. So, dinire-diretso ko na lang. And kaya sinasabi ko, parang destined lang ako to be here because kahit anong ikot mo sa career o sa industriya, doon ka pa rin napunta sa broadcast. Ganon. Gusto ko pala mag-artista noon. Talaga? Pero ba't mo lang naalala? Hindi ko lang naalala. Pero singer, kumakanta ka ba? Ganda ng boses niya. Yun ang hindi ko ginagawa pa masyado. Kasi yung pamilya ko kasi mga singer, ako lang hindi marunong kumanta nun. So sabi ko, mag-announce na siguro tayo ako. Announcer, DJ. Pero naalala ko yung pag-artista. Oo nga pala. Diba? FPJ sa GMA meron yun. Diba? Ay, oo nga. So gusto mo pala maging action star? Action star before. Seryoso yun. Pero kaya doon sa mga school, school, basta may mga skit role ko, Fernando po, tipong pag susuntukin mo yung classmate ko, kuha naman sila. Tapos gagayahin ko yung boses ni FPJ. Sige nga, sample nga. Kasalanan ng GMA. Huwag mo ko susuntukin. Susuntukin? Hindi, boses lang ni FPJ. Boses lang daw. Yung sayang ngayon ka lang pinanganak.
Ganon. Sabi ko sa ganito. Kunyari, nakaganito si FP Joy. May eksena yun! Ano? Sharon, saka FP Nako, Joy. Okay, so si Weng si Sharon. Ito linya ni Sharon. Ikaw Okay. si Sharon. ano? Ang hirap sa'yo, Delphine. Delphi. Delphine ang pangalan ng Okay character mo. niya. Hindi, yun ang role. Ang hirap sa'yo, Delphine. Una kang ipinanganak. Yun lang. Wow, Okay. pasapo, Direct, dali direct, ako. ready na? Okay. Okay, game Tapos, ha. okay. Ang hirap sa'yo, Delphine. Una kang pinanganak. Tapos ako Tapos sasagot ka. Sige. Okay. Ang hirap sa'yo, Okay. Hindi, Delphine. dapat romantic. Teka, nako, Weng, ito Sige, na yun na, moment okay, mo. sige. Okay. Ang hirap Okay. sa'yo, Delphine. Oh, lights, Game na, camera, game na, action. game na. Sige. Ang hirap sa'yo, Delphine. Ngayon ka lang pinanganak. Hindi, una kang pinanganak. Direct. Sayang ang take. Baliktad. Take two. Una kang pinanganak, una kang pinanganak. Ang hirap sa'yo, Delphine. Una kang pinanganak. Nakatingin ka doon, nandito ako. Dito. Hindi kaya ni Weng mag-eye to eye contact. Kasi wala kong hugot. Last na. Oh, take direct. 3. Ang hirap sa'yo, Delphine. Ngayon, una kang pinanganak. Hirap sa'yo, Georgia. Huli ka nang ipinanganak. Pwede. Pwede ba? Kuha ba yan? Galing, kuha. Ang galing naman. Maraming salamat. Ang galing naman nun. Grabe. Uy, nakakapangilabot kuhang-kuha. So, di ba sabi natin, never say never. O di, nako, double Weng. Hindi lang to kay Weng de la Peña, pati kay Weng Salvacion. Double Weng. Never say never. Pwede pang mag-artista. Never say Diba? never. No way. Yung Sparkle lang na never sa akin. Nang-audition ako sa Sparkle. Walang pang adult doon. Pang-pagets lang. Number 1 pa ako doon sa linya, number 1. Number 1? Tapos katabi ko number 2, bata, puro bata, hanggang sa dulo. Baka ibang age category ka napunta. Oo nga. Hindi, kasi open daw yun from 7 up. 7 years old up. Oo. Pwede nga naman. Ako'y 40, bukuti ka sa... Okay lang. Ito naman ang arte. 47. Tama, showbiz na showbiz eh. Yeah. Oo. May showbiz age si Sir Weng. Yes. Oo. Pero, okay. Ngayon gusto ko naman malaman kung sino kayo pag nasa labas ng radio booth. Ano ba ang buhay ni Weng Salvacion at ni Weng de la Peña kapag sila ay wala sa radio booth? Ano ang pinagkakabalahan? Ako ay tumatayong assistant news manager ng DZBB. Okay. So kung wala ako sa radio booth, nasa booth ako ng 8 a.m. hanggang 9 a.m. and 4 p.m. to 5 p.m. Pag Sabado, 5:30 to 6:30 a.m. Pero in between that, yung especially Monday to Friday, ang tinatrabaho ko ay yung admin work sa loob, yung pagbabantay sa mga reporters, and ang iba pang kailangan ko gawin as assistant manager. Sa kami ni Ma'am Nori, pag wala si Ma'am Nori ako, and lahat na ng patungkol sa news operations ng DCWB, syempre, cargo ko yon pag wala ang aking senior news manager, si Norlin Tamblor. So, siya ang kayong dalawa ang tandem. Naku, pareho pa kayong dating Congress. Correct. Oo, tama yan. How about, Sir Weng, kayo po? Ako, after, may 2 shows ako. Anong sa inyo, ng umaga, alas 11, and then alas 4, double Weng sa double B. Pag wala sa ere, pag may mga pinapa-voice over, that's what I do. Yun yung ginagawa ko. Voice over para sa Super Radio DZBB. Mga ganyan. Voice over for the station. Family man. Yes. Yan. Family man. Yes. Nakikita ko actually pictures ninyo. Ay, thank you. Kaya alam ko yung good morning. Yeah. Totoo yan. Yun. Family man. Family man. Yes. Ilan na ba anak ninyo? Partner, ilan na anak mo? Wala. Hindi pa ako kasal. Iba pang kwento yung kay Weng. Weng de la Peña muna. Meron akong 3. I have 3 kids. Eldest ko is 18. 18 lang. The second is 14. The youngest is 12. 2 boys yun. So, teenager na they pala. are my joy. Teenager na yung, the 18 one. Kakatibo lang. Wow, kakadibo lang. Nako. Sir Weng, ikaw ba ay hands-on na magulang? My wife is hands-on. Siya na nakatutok doon. Ako naman puro support, trabaho, and ako lang yung taga-bigay ng yakap sa kanila. I love playing with my kids. Malambing akong ama sa kanila. Ay. Sa 3. Para na-imagine ko nga na ikaw ay... Hindi ko Ang straight si Kay. Ang strict
Pero which is kailangan. Paano ba kayo nagkakilala ni Mami? Napapakinggan ka dati sa radyo? DJ pa ako noon. Tapos bago lang ako dito sa Maynila noon eh. Probinsyano. Walang alam, di lumalabas ng building, ng stasyon. Kasi nung una ko dito, Salta, grabe. Tulala ako sa katataas ng mga building sa Culture Makati. shock. Culture shock talaga, di ba? Oh. Kami, mga sa probinsya, hanggang mga first floor, second floor lang nakikita namin yung mga building doon. Liliit, ano? Oo. Yung mga escalator, mga 2-3 segundo lang nandun nga sa taas. Dito, tataas pala. Grabe. Culture shock ako doon. So, tapos may nakilala ako. Siya na ang nang hostage sa aking puso hanggang ngayon. Yeah. Walang kawala. Walang kawalan. Ako, and the rest is history. Ang cute naman nun. Ikaw ba, Miss Weng? Yes. Nako, ayan na. Teka, galing ka rin bang probinsya or dito ka sa Maynila lumaki? O, di ba? Ano muna natin? Doon natin umpisahan. Dito ka ba sa Maynila lumaki? Hindi. Ako ay tubong Buena Vista, Marinduque. Marinduque. Yes. Doon ako hanggang high school. Yes. Doon ako hanggang high school. Dito lang ako nag-college. At tumahina ng career ko sa broadcast industry. Doon siya nag-majorette. Totoo ba yan? Baka ano lang yan, parang kwentong kwentong barbero ba yan o totoong majorette ka? Nakakaya. Totoong majorette ka? Majorette ako dati, meron akong baton. Wow! Alam mo, pangarap ko school. dati yun nung estudyante ko kasi hindi ko talaga magalaw yun eh. Ang galing talaga, no? Multi-talented ka talaga, Weng. Susuot mo yung yung costume. May exhibition pa kami noon. Yung maikli yung palda. More than half ng kalahati pala ng legs. Nangita ang ikli. Ganon. Pinayagan ka doon? Pinayagan ako ng daddy ko. Strict na daddy ko. Yung daddy ko, ayaw akong pag-aralin dito sa Metro Manila. Kasi nag-iisa niya akong anak. Pero sabi ko noon, daddy, hindi pwede. Nag-away kami magtatay. Kasi gusto ko, alam ko na baka wala akong marating pag nagstay ako sa Marinduque. Sabi ko, wala akong pupuntahan dito, daddy. Gusto ko, di ba, mag-spread ka ng wings mo. May pangarap ako eh. Gusto ko makatapos ng college, magtrabaho. Ayaw niya kasi nag-iisa niya nga akong anak. And since tumapunta ako ng Metro Manila, nalungkot ang daddy ko, Miss P. Nalungkot siya. And nagpabalik-balik siya ng hospital until dumating yung araw na he died. Oh, I'm so sorry to hear that. Pero nakauwi ka nung nagkasakit ang father mo? Yeah, nung una, umuwi ako kasi gumaling siya agad. And then, pagbalik ko ng Metro Manila, few months after, nagkasakit siya ulit. Dinala siya dito sa Metro Manila, na-hospitalized siya. Nung magkasama kami, he got well. Tapos nung inuwi na siya ng Marinduque, that's the last time na nakita kami. Nung nandito siya sa Metro Manila. Nung sem break, umuwi ako, patay na pala daddy ko. On the very same day, napauwi ako. And no one informed me na wala na pala daddy ko. Pagdating ko na lang ng bahay, that's when I learned na ando na ang daddy ko, he's already dead. Ganon. Ngayon, meron ka bang ibang family members na hanggang ngayon nasa Marinduque? Wala na. Yung nanay at daddy ko, wala na pareho. Oh, okay. Yeah. So, nandito na talaga sa Maynila ang iyong, ang iyong buhay. Yes, Okay. Sir Weng, ikaw ba nakakauwi ka pa sa Zamboanga? Last year, once a year. Kasi my family, dito na rin yung nanay ko. Pero my father, nandun pa sa probinsya. Pero kasi may ibang family naman siya. So, magaling ka mag-Chavacano, syempre. Only child din ako eh. Only child. Sabi kita conversa Chavacano. Marunong tayo mag-Chavacano. Hindi naman nawawala yun na alam ko, muy bien. So, yung mga anak... Si senyora. Donde está mi... hindi ko matapos yung sasabihin ko. Donde está Sir Weng? Donde está? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Donde tu takeda? Pero sa Chavacano, it's Donde tu takeda? Donde tu takeda? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Nakasa, sa bahay. Siyempre, nakasa. Sosyal, no? Sosyal pakinggan. Yung mga anak niyo ba, Sir Weng, natuturuan niyo mag-Chavacano? Yung isa, practice ngayon, the eldest, 18, meron siyang binabasang libro na may Chavacano English translation. That's good. So, ito, the past days, nag-Chavacano kami konti sa aming cat group. Talaga. And then when we speak, maganda rin na may alam. Correct, tama yun. Muy pero bien. yung mga biro nila, mga words,
muy bien. Pero yung ginagamit naman nila, puro patawa. Kunyari, malakara to. Oh. Malakara. Ano yun? ibig sabihin nun? Pangit ka. Eh, kwan nila, kansyawan nila magkakapatid. Malakara to. Pero pag sinabi mo, no, parang... Pangit ka din. Pero parang pag yung pagkasabi mo, na hindi mo alam yung kung ano ibig sabihin, parang kang ano, no, pinupuri, malakara to. Kala mo kung ano sinasabi sa'yo, Oo, pala parang sabi ganda, sa'yo, diba? pangit. Oo. Buti na lang tinuro mo sa amin yun, Sir Weng, para pag nagpunta kami ni Weng ng Zamboanga, alam namin. Baka may Alam narinig namin. kayo, malakara, o iba yun ha. O. Tapos, pero kayong dalawa, mga bonita. Bonita. Yan, Ay, magaganda. bonita. Ay, okay yun, okay yun. El bonita. Yeah, of course. Ay. Muy bonita si Pia. Bonita si Pia. So, ano yung gwapo? Bonito? Oh, pero sa gwapo rin ginagamit. Gwapo. Gwapo Ay, din. wala. Gwapo Wala. din. Pero hindi, alam ko kailangan yung maghanda pa para sa programa ninyo. Pero kaya ito, bibilisan ko tong part na to. Ito yung game namin para sa inyo. Okay? Meron kaming surprise game. At ito, babasahin ko yung mechanics kasi surprise din para sa akin ang game na to. Okay. Ay, naku, ang saya nito. Laglagan na to. Ang title ng game na ito ay Sinong Weng. Turuan lang Masaya kayo. to. Kung sinong Sinong Weng ang... Okay. Okay. Alright. Okay. Sinong Weng ang madalas na late? Wala. Wala. Wala eh. Wow. On time. Wala. On time. Palagi kami on time. Ang Yes. galing! Yes. Pag sinabi niyong on time, ano yan? Ilang minutes before airing yan? Ako, ang oras ko sa DCBB ay 7 a.m. ang start ng trabaho ko. Yes. I'm here before 6 a.m. Every day. Kaya walang late. Every day. Kaya walang late. Kasi malalaman ni Weng pag Yes. kayo ay na-late. Oo. Alam mo, syempre, Oo, di ba, ayan. kapag kayo ay nasa radyo tapos magpaprograma kayo, kailangan pagpasok nyo pa lang, ready na kayo. Hindi pwede yung pagpasok, upo ka lang, tapos magsasalita. Hindi naman ganun yun eh. So, kailangan, umpisa pa lang, pagising mo pa lang, nagre-review ka na, nagbabasa ka na, nakikinig ka na. Correct. Ang monitoring mo, halos 24 hours, di ba? Kayo ba, kapag umalis, pag pauwi na kayo ng bahay, makikinig pa kayo sa radyo or gusto nyo off muna? Kahit Correct. isang oras na hindi nakikinig sa radyo. Katabi ng kama ko, magdamag na naka-on. Yeah. Kahit weekend, maghapon ako sa bahay, maghapon magdamag siya naka-on. Yes. Ay, Kaya wow. palagi ako naka-monitor. So kahit gabi, pag merong pumalpak sa ere, tumatawag ako sa desk. May mali pa kita. Kailangan i-monitor. Oo. Kakalusot kung mga mali. Nakakatuwa buhay ko, di ba, Miss? Yes. Oo nga, Pero ako, 24/7. Pagdating sa bahay, 24 oras, may Yeah. kusina. Mm-mm. Open pa rin. Yes, open pa rin. Nanonood kami ng tama. TV, nakikinig ka pa ng Nakikinig ka pa. radyo. Yes, Oo. totoo yan. Oo nga, Pero no? sometimes, kailangan din konting time for Family. rest muna. Okay, di ba? To give Mm. you time to recharge. Kailangan Oo. detach ka muna. Oo. Later in the night. Tapos Oo. bukas, morning na naman. Okay, next Sorry. na. Oo. Oo, kailangan. Ibang klaseng monitoring ang kailangan dyan eh. Okay, next question. Sinong Weng ang mas emotional kapag nagko-komentaryo? Hindi ko ma-hide yon. Pag galit ako sa issue na tinatakil ko. Pag inis ako, dinig na dinig yun sa boses ko, Miss P. Hindi ko pwedeng mapeke. Napaka-transparent ng emotions sa boses ko eh. Oo. Ganon. Yeah. Hindi ko sa talaga pwedeng mapeke. Oo. Pero mas okay nga yung Magpaka-cool authentic. pag inis ako. Laging inis yan. Ako paminsan-minsan. Oo. Minsan lang. Minsan. Ikaw ang parang taga-police na, eto, relax lang, ganyan. Okay. At least may balanse sa inyong dalawa. Yes. Mahirap kung pareho kayong galit. Minsan pag siya ang galit, sabi, galit na naman. Kailangan may konting Timpla. timpla, Okay. comedy. Ah. Anong Tama next naman. question? Anong Weng ang matanda? Hindi man lang sinong Weng ang mas bata. Yan. Sinong Weng ang mas matulungin? Dapat pareho. Ito, Matulungin? Oo. Oo. Paano ako naging matulungin? Matulungin. Oo. Sa Ano ba? kapwa. Kapwa. Yan. Ang matulungin sa kapwa. Oo. Sinong Weng ang mas kengkoy o palabiro? Pareho. 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 Pareho Pareho. lang. Pareho ito kami na lang. mapangkasal. Oo. Pareho kami mapangkasal. Pareho matoko. Okay. Pag nasa labas ng radio booth, sinong Weng ang mas madaldal? Ako tahimik ako eh. Oo nga, tahimik siya.
Pag nasa sa radio. Ako na lang. Ikaw, nag-volunteer. Siya madaldal. Pagagalitan na naman yan. Narinig niyo, pinapagalitan ako. Okay. Sinong Weng ang nakakuha na ng banta dahil sa mga naibalita? Meron na ba sa inyo? Meron na rin. Meron din. Ako, I did. Pero Oo. wala pa sa BB, sa dyaryo, na nasa dyaryo ako. Oh. And there was a time na kailangan kong magtago sa ibang name kasi hindi ako pinapunta sa beat ng dyaryo namin. So, nasa base lang ako palagi for like a month para lang maitago ako. Because meron akong dinivulge na parang hulid up. Oh, wow. Nakakatakot din. Oo nga. Very intense din kasi, no? Ang trabaho. Minsan talagang hindi mo na alam kung paano ba dapat i-work out lahat para safe din syempre lahat. Pero totoo 'yan. Last two bago tayo magtapos dahil alam ko nga nag-ready na kayo. Sinong Weng ang mas magaling kumanta? Nako po. Siya. Maganda boses na 'to. Naku, Maganda boses. Feeling ko lahat ng nasa DCWB kailangan magandang boses pag kumakanta. Hindi rin? Hindi ba? Sample naman, Sir Weng. Okay, Weng. Kumusta ka? Ay, wow. Tagalog, ano? Grabe. Pang-sparkle. Pagandaan natin yan sa Pasko. Sige. Kanino nga? Aginaldo tayo. Ay, akala ko naman, sabi mo magduduet tayo. Akala ko yung ibig mo sabihin. Pwede. Pero lip-sync lang ako, lip-sync lang. Gusto ko yan. Pwede. Tayo partners, ha? Lip-sync lang ako, lip-sync. Sige, sa Christmas party. Oo. Okay, last question na lang. Sinong Weng ang Weng na mas magaling kumanta? Aba, sinong Weng ang mas magaling sumayaw? Halaka. Ako na yon. Siya yun. Oo. Pero buong pasayawin ngayon, walang tugtog. No? Hanap tayo. Wala. I'm sure marami kayong pampatugtog dyan. Maitutugtog dyan. Kaya lumaki lang ako sa mga schools, di ba? Nasanay ka ng ganon. Sa bagay. Tapos performance ka majorette. palagi. Majorette. Ang kapal talaga ng mukha ko ng majorette. Pero alam mo, daddy ko, proud na proud sa akin ng majorette ako. Kasi yung babae namin, ikuti mo yun kasi drum and bugle kayo, di ba? Sa lahat ng kanto na dadaanan ng band namin, andun ang daddy ko. Pag lumagpas na ako, tatakbo siya ulit sa kabilang kanto. So by the time na matapos yung parada namin, naikot niya na rin ang buong bayan namin. Sweet naman ni Daddy. Gano'n ako kalag. Yes, gano'n niya ako mahal. May picture ka nun? Meron, pero tinapon ko na lahat. Ay, nako, hahanapin namin yan. Wala ba sa internet yan? Wala na social media. Wala pa social media. Salamat sa Diyos. Saka long hair pa siguro nun. Yes, long hair ako nun. Ano pinakamahabang buhok mo? Kalahati ng likod. Likod. Pero sa bagay nung nagkakilala tayo, para mahaba pa buhok mo, di ba? Hindi pa ganyan kaiksi. Yes, Oo. Ikaw ba, Sir Weng, nag-long hair ka ba? Hindi, pero nagpa-straight hair ako. Kasi ito, kulot to. Talaga? Medyo wavy. One lang. Pa-straight ako one time, tapos naglagay ako ng kulay-kulay. Kulay, parang ganyan, kulay. Yeah. Pero natural to. Streaks. Oo, natural naman to, Sir Weng. Wow, naman. Natural sa parlor. Kisay talaga. Kaya pang boy band pala yun. Nako, Double Weng, maraming salamat sa inyong dalawa. Napakasaya na ating kwentuhan. Thank you very much. Alam ko magpaprograma pa kayo. Pwede nyo ba imbitahan ang ating mga listeners tsaka viewers na abangan ang inyong programa? Double Weng sa Double B. Kami po kada hapon sa Super Radio DC Double B. Alas 4 ho yan ng hapon hanggang alas 5:10 bago ang Fast Talk. And may version na pang Sabado ang Double Weng sa Double B. It's 5:30 in the morning hanggang 6:30 in the morning. So isang oras tayo magkakasama. Kami ang bungad ng DCWB sa Double B TV. Yan, pag Sabado ng umaga. Wow. At balita ko, meron din kayong bago, di ba, sa prime time? Sa DCBB Prime? Yeah, actually, nag-adjust kami ng oras. Yung prime time ng DCWB, ang composition na ay 5 to 6 si Orly Trinidad, sabay naman ng balita. 6 to 7 a.m. si Melo Del Prado. Melo Del Prado sa Super Radio. 7 a.m. to 8 a.m. Super Balita sa Umaga Nationwide with Melo Del Prado and Joel Rezubel.
And Saksi sa Double B with Joel Resubel and me, Rowena Salvacion. 8 naman. Yan, 8 to 9 a.m. yon. Okay. Nako, daming aabangan sa DZBB Super Radyo DZBB. Maraming salamat, Double Weng, sa pagsama sa amin at sa pag-surprise sa amin ngayong araw na ito. Thank you. You're welcome. This surprise was planned by the team of Justin Kenneth Carandang and Orby de los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!